you cannot heal you. Repeat that. Remember that. The one who hurt you cannot heal you. Ang nakasakit sa iyo, hindi ka kayang hilumin at pagalingin. Sinaktan ka nga eh. Bakit hinahanap mo, ine-expect mo, iniisip mo, papagalingin ka niya, hihilumin ka niya. Kaya nga nasaktan ka niya dahil may masama sa isip niya at sa puso niya. Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit ang ating Panginoong Hesukristo, nung siya'y muling nabuhay, saan siya unang pumunta? Saan siya unang nagpakita? Saan siya unang nagparamdam? Dito sa mga babae na kasama niya nung nagmimisyon siya. Dito sa mga babae na sumusuporta sa kanya. Dito sa mga babae na mahal siya. Pwede naman pumunta si Jesus kay Pilato. Pwede naman pumunta si Jesus dito sa Sanhedrin, sa mga Hudyo, sa mga Pariseo, sa mga Romano. Pero bakit hindi siya nagpakita? Kasi sila nga yung nakasakit sa kanya. Bakit babalik siya sa mga nakasakit sa kanya? Meron pa siyang sugat. Pinapaalala ng ating Panginoon, kahit na tayo ay makatayo, kahit na tayo muling mabuhay, kahit na tayo magkaroon ng lakas, may sugat ka pa rin. Kailangan mo pa rin magpagaling. Kailangan mo pa rin maghilom. Huwag kang pupunta sa mga nakasakit sa iyo. They cannot heal you. But if you go back, they will continue to hurt you, cause you more pain, inflict more wounds. Kung gusto mong gumaling, kung gusto mong maghilom, pumunta ka doon sa mga taong sumusuporta sa'yo, nagmamahal sa'yo, tanggap ka. Napakarami sa atin, ang tigas-tigas ng ulo. Yung mga ibang misis dyan, sinasabi, hindi, magbabago pa rin ang aking asawa. Okay lang kung minsan niloko ka. Okay lang, pangalawang beses. Okay lang, nagpasorry 3 beses. Pero kung paulit-ulit na lang, at pagkatapos meron pang kasamang pananakit, meron pang verbal abuse, iba na yan. Hindi ka mapapabuti dyan. Kawawa ka. Magiging kang malala. Do not think that your love for him will change your husband, will change your loved one. Hindi magbabago ang tao kung ayaw niya. Amen? Napakarami nakikipag-away sa internet. Makikita mo doon sa comment section, ang haba-haba ng thread. Ang tanong ko, is it worth it? Anong nakukuha niyo sa pakikipag-away sa internet, sa pakikipagdebate? Sumasakit lang yung loob mo. Tumataas lang ang presyon mo. Kung yung taong yan, minura ka, pinahiya ka, tama na. Tumahimik ka na, umalis ka na, silent ka na lang. Lalong nagugulo lang yung isip mo at nasisira yung kapayapaan mo. Minsan nararanasan din natin yan sa trabaho natin. Yung mga boss natin, very toxic, very abusive. Kung magsalita sa'yo, kala mo hindi ka tao. Hindi magandang trabaho yan. Hindi magandang environment yan. Mananatili ka dyan, may stress ka. Mananatili ka dyan, maaga kang tatanda. Mananatili ka dyan, agad kang mamamatay. Because remember that truth, people who hurt us cannot heal us. People who break us cannot make us whole. Winasak ka nga sinira ka nga Tapos babalik ka sa kanila para mabuo ka, para maging masaya ka. Hindi! Sasaktan at sasaktan ka lang ulit ng mga yan. Matuto ka na lumayo ng konti. Matuto ka na umiwas. Yes, I know the Lord ordered us to love them, to pray for them, but we can do it in a distance. Amen? Alam mo na ngang, nangangagat yung aso. Inaalagaan ko, pinapaamo ko, nangangagat na nga Pabayaan mo. Kailangan matuto tayo. Kung sinasaktan ka na, lumayo-layo ka ng konti. Pero kung talagang matigas ang ulo mo, na para sa'yo, itong nakasakit sa'yo, siyang makakapaghilom sa'yo, siyang makakapagpagaling sa'yo, ito ang kondisyon. Be sure that that person who hurt you is whole once again, is healed.
kung sira pa rin siya, kung masama pa rin siya, kung basag pa rin ang isip niyan at ang kanyang kaluluwa, huwag kang babalik dyan. Pag okay na siya, pag maayos na siya, pag mabuti na siya, pag siya mismo naghilom, pinagaling niya ang kanyang isip, puso at kaluluwa, doon ka bumalik. Pero habang may sira yung isip niyan, yung puso niyan, yung kaluluwa niyan, huwag ka munang lalapit. Maawa ka naman sa sarili mo. Pag nasaktan tayo, saan tayo kailangan lumapit? Saan tayo kailangan pumunta? Sa Diyos, kay Jesus. Kasi si Jesus, ang tinatawag natin, ang nasugat na nagpapagaling at naghihilom. Jesus is the wounded healer. Yun yung nais ni Jesus, yun yung gusto ng Diyos. Pagalingin ang mga sugat ng ating buhay. Bakit? Kasi naranasan niya. Kasi naramdaman niya. Masakit. At ayaw niya na tayo magpatuloy na nasasaktan. Huwag kang babalik. Huwag ka munang lalapit sa mga nakasakit sa iyo. Lalong-lalo na kung ayaw naman maghilom ng mga yan. Lalong-lalo na kung ayaw naman nilang ayusin, pagalingin ang kanilang isip at puso. Kung nga yung taong may sakit, minsan ang tigas-tigas ng ulo. Yung pa kayang taong nabubuhay sa kasalanan. Mas mahirap magbago yan. Kasi hindi lang isip ang matigas yan, pati puso. Kung yung isip ang hirap ng magbago, paano pa kaya yung puso? At hindi tayo makakapagbago ng isip at puso ng iba. Diyos lang at sila lang. Para sa atin mga nasasaktan, nandiyan ang Diyos. Nandiyan si Jesus. Manatili tayo sa Kanya. Pagtiwala. Nahihilumin niya anuman ang sakit ng ating damdamin, nagagawin niyang mabuti ang